Buo na po yung mga match-ups dito sa sa quarterfinals ng PBA at ang makakaharap ng San Miguel Beermen ay itong Rain or Shine Elasto Painters. Twice to beat advantage ang Rain or Shine. Number 3 seed sila at number 6 naman number 3 seed ang Rain or Shine, number 6 naman itong San Miguel Beermen. Kahit na merong twice to beat advantage itong Rain or Shine, marami nagsasabi na liyamado dito ang San Miguel Beermen. Ang dahilan kasi dyan ay nasa kanila itong si Junmar Fajardo. Wala daw makakapigil sa panig ng Rain or Shine pagdating dito kay Junmar pag ito'y umatake na doon sa loob. At syempre, nagkataon din na gumaganda na ang laro nitong ibang players ng San Miguel katulad nila Jericho Cruz at ni Don Troliano at syempre si CJ Perez. Samantala naman, pagdating dito sa import, ika-cancel each other out nitong si Jalen Johnson at Benny Boatwright ang isa't isa. Halos parehas lang sila ng laro so walang advantage ang either team dyan. Pero yun nga lang dito sa local lineup dyan nakakalamang itong San Miguel Beermen. Ngayon kung titignan naman natin itong lineup ng Rain or Shine, ang nagiging problema dito may injury si Felix Lemeti. At ever since nung hindi na ito nakapaglaro, nag-iba yung sitwasyon dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Nakita natin biglang bumagsak yung kanilang performance at marami nga nagsasabi na yan ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nag-i-struggle talaga. So tignan natin kung anong mangyayari dito sa series na to, no? Pero kung pagbabasehan natin yung mga analysis, nakakalamang daw talaga itong San Miguel Beermen. Pero tandaan natin na itong Rain or Shine Elasto Painters, malakas din yan at sa matagal na panahon doon sa elimination, sila number 1 seed. So sa tingin ko kaya nila na talunin ng San Miguel. Ang importante dito, itong Rain or Shine, twice to beat nga. So ibig sabihin, isang panalo lang kontra San Miguel, yan ang kinakailangan nila. At ito na ang magiging daan para sila makapasok ng semi-finals. May mga narinig tayong report dito sa social media at kung nakita ninyo yung post nitong si Homer Sison doon sa kanyang account sa Twitter, na di umano yung sinabi ni Bolbol na kaya daw sila natalo dito sa Hinebra dahil yung mga teammates niya ay hindi interesadong manalo. Basically, ang sinasabi daw ni Bolbol doon sa video na na-record ay hindi raw ginustong manalo ng TNT kontra Hinebra dahil mas preferred. Ibig sabihin, kung ito'y totoo, no? Kung yung video na pinost ni Homer Sison ay accurate, kaya daw nagpatalo ang TNT dahil mas gusto nila makakalaban itong NLEX Road Warriors na number 1 seed. Ibig sabihin, nagpatalo ang TNT sa Hinebra dahil ang mas gusto nila makalaban itong Meralco Bolts, itong NLEX kaysa sa Meralco Bolts. Hindi natin alam kung ito'y totoo ba talaga, no? At kung si Bolbol nga yung nagsasalita doon sa video na record. Pero kung sakasakali, malaking balita ito dapat na itong TNT ay hindi sinubukang manalo kontra dito sa Barangay Hinebra para lamang sila makakuha ng magandang placing. Ibig sabihin, namimili ng kalaban itong TNT tropa at hindi nasabihan si Bolbol. Dapat siguro kung ito'y totoo na talagang ang TNT magpapatalo kontra sa Barangay Hinebra, dapat sinabihan na lang nila si Bolbol para hindi na nagkaroon ng ganitong sitwasyon na yan kumalat na sa social media yung sinasabi nung nabanggit na player. Ang tanong, yung kaya mga teammates niya sinabi talaga yun dito kay Bol. At kung ikaw naman TNT, dapat sinabihan na nila yon bago pa man mag-umpisa yung game. Kaysa naman yung ganito, na siguradong marami ngayon ang question dito. Hindi lang sa TNT, kung hindi maski na sa PBA. Kaya yan yung hindi magandang sitwasyon para dito sa lineup ng TNT tropang 5G. Tignan natin kung ano magiging reaksyon ng TNT dito sa sinabi ni Bolbol na na-record sa video. Ang Barangay Hinebra maganda yung naging resulta ng pagkapanalo nila kontra sa TNT tropa. Dahil ibig nito sabihin makakaharap ng Hinebra itong Phoenix Fuel Masters. Magandang matchup ito sa Hinebra dahil itong Phoenix ay maraming pinagdaraanan ng mga injury. Wala si Kai Balungay, injured pa si Richie Rivero, pati si Jason Perkins. So kung yung tatlong player na yan ay hindi makapaglalaro, abay tapos na ang serye na to. Lalo na at merong twice to beat advantage itong Barangay Hinebra kontra sa Phoenix Fuel Masters. Sa ngayon naman, itong si Coach Tim ko sinabi niya, bago mag-umpisa yung game kontra sa TNT, hindi sila nag-isip kung sino yung makakalaban nila dito sa playoffs. Ang tinitignan lang talaga nila ay manalo at yan ay nagawa nila kontra dito sa TNT. Nalimitahan nila si Bolbol talaga yung scoring nito at yan ang maganda para dito sa katropa.
Ngayon, kung ikaw naman dito sa Barangay Ginebra, importante rito ay nanalo ka na at sigurado na alam mo kung sino yung makakaharap mo. Sa lahat ng matchups dito sa quarterfinals, pinaka-favorable itong sa Barangay Ginebra kontra sa Phoenix. Dahil nga itong Phoenix Fuel Masters maraming injury. So pwedeng-pwede talaga na ito ipaglaban ng Barangay Ginebra. Kapag nagawa to ng Ginebra, sa tingin ko, magiging maganda to para dito sa kanilang tsansa na makapasok sa semifinals. Tama-tama rin yung pagbalik ni Japet Aguilar kagabi. At least meron silang nagamit pambantay dito kay Ball na nakatulong naman para dito sa Barangay Ginebra. Kaya sa tingin ko, isa yan doon sa mga importante na dapat gawin nitong Jinky. Siguraduhin unang-una ay healthy si Japet. Pangalawa dito sa laban sa Phoenix, abay kinakailangan siguro bilisan nila yung laro dahil kukonti nga yung personnel ng Fuel Masters. So kaya ito ng Barangay Ginebra sa ngayon. Ang huling report natin naman ay ito raw Magnolia Hotshots at Meralco Balls. Sabay ito magandang pwede nating sabihing matchup. Tinambakan ng Magnolia ang Meralco dito sa una nila sa laban bago yung TNT Ginebra. At dahil dito, sila ang magkaharap ngayon dito sa sa quarterfinals. Twice to beat ang Meralco pero gaya nung nakita natin, malaki ang tsansa na maka-upset ang Magnolia. Dahil kung personal lamang ang pag-uusapan, kayang-kayang sabayan ng Magnolia, itong Meralco boss, itong si Clint Chapman, ay halos parehas lang ng laro kay Marvin Jones do sa import ng Meralco. So yan yung magandang matchup na po pwede makita natin. Magkakatalo ito dito sa mga local players. Itong sila Jerome Lastimosa, Xavier Lucero, sila Paul Lee, Ian Sanggalang. Kinakailangan mag-step up yan. Kontra dito kila Chris Newsom, CJ Cancino, pati na rin dito kila Cliff Hodge. Ang isang concern dito sa Meralco Balls yung kalusugan nito si Raymond Almasan at nito si Brandon Bates. Kung hindi makapaglalaro ang dalawang yon dito sa serye kontra sa Magnolia, medyo delikado itong Meralco dahil syempre kinakailangan nila ng center. Hindi po pwedeng si Marvin Jones lamang yung nagre-rely sila dahil marami pa silang kinakailangan syempre na mga makakatulong bukod dyan. At yan yung dahilan kung bakit ngayon itong Magnolia Hotshots ay kinoconsider na dito sa matchup na to, itong tatlong to, yan ang pinakamaganda na pwede nating masabi talaga na matchup. At dahil dito sa tingin ko, ito yung move ng Magnolia talaga na makakatulong dito sa kanilang tsansa na makaabot sa finals. Of course, kinakailangan muna nilang talunin ng dalawang sunod itong Meralco Balls pero sa tingin ko, ito ang isang bagay na kaya namang gawin nitong Magnolia, lalo na at kitang-kita naman natin yung kanilang dedication dito sa ganyang klase na misyon. Binabati natin yung ating mga regular viewers na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, si Jonel Alagon, pati na rin si Anthony Alon, si Katsakino Dukusin, Monte Guzman, Malyari Mascarinas, si Romeo Conchada, si Katsakino Dukusin, si Jervin Cris, Jonel Alagon, RG Bueno, Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, si Michael D. at ang iba pa.